Hiding my ex-boyfriend's son. Ma, hindi ko mahanap si Gade. Humagulgol ako ng iyak sa balikat ng ina ko. Ano ba kasing nangyari? Nag-away ba kayo? Tanong niya habang hinahagod ang kamay sa likod ko. Hindi po. Okay naman kami nung isang araw. Bigla na lang siyang nawala. Sagot ko at halos hindi na ako makapagsalita ng maayos. Ma, si Gade ma. Mag-iisang linggo nang hindi nagpaparamdam si Gade, ang boyfriend ko. Ligal kami kay mama. Mababaliw na ako sa kakahanap sa kanya. Ilang beses ko na rin siyang tinawagan pero hindi sumasagot. Bigla akong napatakbo sa CR nang may maramdamang kakaiba sa tiyan ko. Dali-dali kong tinungo ang toilet bowl at nagsuka roon. Nakita ko naman ang gulat na ekspresyon ng aking ina na nasa bungad ng pinto. Arjen? Oh my God. Aniya at napatakay pa ng bibig. 6 years later. Lumaban ka anak Sander. Lumaban ka para kay mommy. Pagdating sa emergency room ay agad na pinasok si Sander at sumenyas ang isang nurse na magpaiwan na lamang ako sa labas. Halos mapiyok ako sa pagpigil ng iyak dulot ng halo-halong emosyon na nagpaunahan sa sistema ko. Nanginginig ang mga tuhod at kamay ko. Halos hindi rin tumitibok ang puso ko habang tinatanaw ang anak ko mula sa maliit na kristal ng pinto. Arjen, I'm here. Lalong bumuhos ang luha ko nang maramdaman ang mahigpit na yakap ng aking kaibigan. Kararating niya lang mula sa meeting with his board members at agad tumalima rito. His Maddox, best friend ko. Sinamahan niya ako sa paghihintay ng ilang oras, kung saang-saang lupalop ng hospital na puntang isip ko. Gusto kong pumasok sa ER at kusang gamutin ang aking anak kahit wala akong alam sa medisina. My tears suddenly burst as I remembered how my son fainted in the middle of the park. I was holding his left hand while his right hand was holding his favorite dirty ice cream. We were having a walk when all of a sudden, he fainted. Sobrang puti ng kanyang mukha at nangitim ang labi niya, ilang minuto lang ang lumipas. Alexander is a fighter, Rara. Makakaya niya yan. Mahigpit niyang pinagsalikop ang mga kamay namin. Mas lalong nanginig ang kamay ko at lalong bumuhos ang ilang balde ng luha. I don't need any assurance from anyone but of the doctor to say that my son is all good and he'll be fine. Napabalikwas ako sa pagtayo ng bumukas ang pinto at iniluwal ang doktor. Ngunit ganun na lang din ang gulat ko nang makita siya. Ang lalaking pinagtataguan ko. Tila pundidong ilaw ang aking mata sa paulit-ulit na pagkurap. Naghurumentado ang puso ko at napalunok ako ng ilang beses. Alam kong pati si Maddox ay nabigla. Pareho kaming naistatwa at hindi agad nakapagsalita. The patient is now stable. Guardian? His emotionless eyes meet mine after decades of not seeing each other. Tila nag-freeze ang kalahati ng puso ko. I can't read anything from his pitch black eyes anymore. That used to be my comfort zone. I used to love that. And it used to be my favorite. Hindi ko mabuo ang salitang gustong kumawala sa aking bibig. Sa pag-angat ng kilay niya ay alam kong nagtatanong siya kung ako ba ang guardian ng pasyente. Napalunok ako ng ilang beses at wala sa sariling tumango. Come with me in my office. Para kong hangin na nagpatianod. Hindi ko maproseso ang lahat. Gade is really in front of me. He's stable now. Mungkahi niya nang makalapit sa lamesa. Umupo ito sa swivel chair bago ilipat ang tingin sa kinatatayuan ko. Unfortunately, he has a plastic anemia. Ano? Laglag pang akong tanong. Paano nangyari? What is your blood type, Mrs.?
Baliwala niya sa pagkabigla ko. Binuksan niyang laptop at nagsimula sa pagtipa. May kung anong sarkasmo rin akong narinig nang bigkasin niyang salitang Mrs. Hindi agad nagprocess sa utak ko ang narinig at ilang segundo pang lumipas bago ko lubos na maintindihan. Nanigas ako sa pwesto at nanlaking matang nakatingin sa kanya. Tumaas ang kilay niya nang magawi sa akin ng atensyon. What now? B+. Then, you guys are not compatible? Ani niya at binalikan tingin sa laptop. What? How come? Is B negative. Walang gana niyang sagot. What do you mean we're not compatible? He is my child, Gade. I am his mother. Halos lumipad ang tilao ko sa biglaang pagtaas ng boses. Nanginginig ako sa takot at galit. Kanina ay may sakit lang. Ngayon naman ay hindi na kami compatible. Hindi niya ba pwedeng gawa ng paraan yan? Para sa anak ko? Para sa anak namin? Why are you shouting now? It happens. And had nothing to do with why it became like that. Your son has B negative blood type, which is hard to find a donor. B negative and O negative is the only blood type that B negative receives. He took a deep breath. Lalong nangunot ang noo ko nang maglayo siya ng tingin at may kung anong lungkot ang nandoon. Unfortunately, we don't have stocks for that blood type. What? Abay, kumalma ka. Kailangan ka pa rin naming dalhin sa laboratory at isailalim sa test. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na mainis. Do something, Gade. Do something for our Napatigil ako at kinakabahang nilipat ang tingin kay Gade. Nakahilig ang ulo niya sa backrest ng swivel chair. Halatang nahihirapan din sa sitwasyon. Muntik na ako. Umayos ka, Arjen. Wala siyang karapatan sa anak mo. For my child. Please do something for my child. He's now looking at me with fuming anger in his eyes. Nag-aalab at nakakapaso ng mga tingin. Pero ang mas nakakagulantang sa akin ay ang salitang kakalabas lang sa kanyang bibig. Di ko maintindihan kung bakit gustong-gusto kong tulungan ang anak ng taong nanloko sa akin. Galit na sumamo niya habang nakaturo pang daliri sa direksyon ng kwarto ni Xander. Ano? Nagmamaang-maangan ka pa, Arjen? Dahil alam kong lahat. Mula sa panluloko mo at pagpapanggap. He stood up and leaned his hands forcefully on the edge of the table. Gustong-gusto ko siyang sampalin pero kailangan kong pigilin. Napakahigpit ang kapit ko sa sariling kamao. Nagkusa namang tumulo ang mga luha sa mata ko habang nilalabanan ng mga tingin niya. I know Gaden as a short-tempered person, but with his profession, I know he's trying to be a saint. Hindi ko lang alam kung bakit kusa niyang nilalabas ang pagkatao sa harap ko. Was it because of our past relationship? Or he just vented out his anger intentionally? Fine. I'll save that kid's life. I am B negative and I can be his donor. Gagawin ko to. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil responsibilidad ko ito bilang doktor. Nangatalang labi ko at otomatikong umagos ang luha ko dahil sa pagkabuhay ng pag-asa. Agad ko siyang inabot at niyakap. Pumagit na sa amin ang kanyang lamesa ngunit hindi yun hadlang upang maipadama kong pasasalamat. You may now leave. Salamat, Gade. Litanya ko sa garagal na boses. Naglakad na ako papuntang pinto at akmang bubuksan ko ito nang biglang tinanong ni Gade, tanong na ilang taon kong itinago upang hindi makawala sa mga labi niya. Tanong na kinatatakutan ko na paniguradong magpapayanig sa aking mundo. Is he my child, Arjen? Bumaon ang mata ko sa wooder na kaharap. Hindi na rin mabilang ang pintig ng puso ko. Sobrang bilis. At sa sobrang bilis ay pwede itong sumabog. Napalunok ako.
Pilit na nilalabanan ng pangangatog ng aking tuhod. Hindi niyo yun pwedeng malaman. Wala siyang karapatan sa anak ko. Hindi. Matigas kong sagot at tumakbo palabas ng office. Pagkatapos ng operasyong ito, aalis agad kami. Magtatago kung kailangan. Wala siyang karapatan sa anak ko at hindi niya to pwedeng ilayo sa akin. I'll hide my son to that heartless ex-boyfriend of mine. Chapter 1: Life in Boracay. Congratulations, Arajan. Sambit ng boss ko, sabay tanggal ng cork sa Magnum wine na hawak niya. Thank you, team. Ani ko at kinuha ang crystal trophy. Nakangiti ko yung itinaas na nagdulot ng masigabong palakpakan. Cheers everyone for the great job we did. Kung hindi kayo ang kasamahan ko, hindi ako makakatanggap ng ganitong award. This achievement is for all of us. Okay, let us toast for Arajan Evangelista as one of the top 100 most influential people in accounting. Pagmamalaki ng boss ko at sabay-sabay naming itinaas sa mga baso ng wine glass at pinagtatapik iyon. This island is indeed a blessing for me. It gave me peace of mind and serenity. Maraming bagay akong na-achieve at nagawa na kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan. It gave me chance and time to change. It gave me the life I wanted for me and for my son. Congratulations, Arajan! Congrats, Ara! Congratulations, Ma'am Arajan! Greetings ng mga hotel staff na nadaraanan ko palabas ng hotel ang sumasalubong sa akin. Katatapos lang ng mini celebration sa finance department at walang mapaglagyan ng saya ko dahil pati ibang departments ay masaya sa once in a blue moon achievement ko. Ang ganda niyo po ngayon, Ma'am Arajan. Lakas loob na sabi ng isa sa mga room attendant. Ngayon lang ba? Pilya kong tanong. Siyempre, araw-araw po. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Namumulang paliwanag niya at pinagtutulak pa ito ng mga kasamahan. Crush ka nitong ni Carl, ma'am. Pangaasar nila. Lalo siyang namula. Asar niyang inambahan ng suntok ang mga kasamahan. Pinagbantaan niya rin ang mga ito kung hindi sila titigil. Thank you. Mauna na ako, susundin ko pa si Sander. Dinig ang lagitik ng red plums ko sa bawat hakbang. Inayos kong suot na coat at muling kumaway kay kuyang janitor na tumawag sa atensyon ko. 12 taon na ngayon si Sander at 7 taon na ang lumipas mula ng operasyon. Pagkatapos ng operasyon niyang yun, pumayag ako sa kagustuhan ni Jade na ipa-DNA test si Sander. Alam kong may kasalanan ako pero buo ang desisyon ko nang pineki ko ang sample specimen ng anak ko. Hindi ko pinagsisisihan ang araw na yon dahil kilala ko si Jade at alam ko ang mga bagay na pwede niyang gawin. I just really want to get rid of him. I don't want any connections with him. I want nothing from him. He left and never seek. He left without words. Wala man lang ginawa para malaman ang tungkol sa anak niya. Kaya anumang meron ako ngayon na kami ang gumawa ay hindi niya pagmamay-ari pa. Agad kong nakita si Alexander na bitbit ang surfing board at sukbit sa balikat ang itim na backpack. Topless siya at suot pa rin ng board shorts sa pagsasurfing. Lalapit na sana ako nang mapansin na may kausap siyang isang babae. By the way, I'm Seymour. Nakangiti kong kinagat ang pang-ibabang labi at mas humakbang pa para marinig ang magiging simula ng love life ng anak ko. I'm bitter in mind, but I won't slip the one for my child. Whatever, Seymour. What? Tumaas ang boses niya nang magkamali si Xander sa pagbigkas ng kanyang pangalan. Seymour is the correct pronunciation, but my wayward kiddo pronounced it as Seymour.
I don't think my son mispronounced it though. He must be teasing her. What did you call me? Seymour? It's Seymour. You ungrateful punk. Mom, Aniya at humalik sa aking pisngi. She's pretty, anak. Muli kong sinulyapan ng babae na nakasimangot pa rin. Nakahalukip-kip ang mga kamay at masamang tingin sa likod ng anak ko. Walang tigil din sa pag-ismid ang labi niya. Alexander is not the usual 12 years old kid. Dala niyang dugong banyaga ng kanyang ama dahilan ng pagiging matured at liberated ng kanyang pag-iisip. He appeared to be 17 or 18 years old dahil sa tangkad at pag-iisip niyang maka-western. Lalo na kapag nahalo sa mga kaibigang Pinoy, lumilitaw ang dugo niyang banyaga. Congratulations, Mom. Aniya na nagpalapad sa ngiti ko. Kararating lang ng pagkain na in-order namin at katitext lang din ni Maddox. Nahabol siya pagkat may dinaanan pa itong importante. Tanaw mula rito sa kinuupuan ko ang palubog na araw na nagdulot ng pagka-orange kalangitan. Napakaputing buhangin at turquoise na tubig ng dagat. Kaaliw-aliw na alon at mga taong nagsasaya. It's summer season and everyone's enjoying their vacation. Ladies kill the shore with their bikinis and confidence. Men on the other hand, setting fire to the whole island with their perfect toned abdomen. Different races, different kinds of beauty. Boracay is indeed heaven. And yeah, I am living my life with my son on a gorgeous island. Hinitian ko ang anak at sa pilitang sinubo sa kanya ang shrimp na kahimay ko lang. Wala siyang nagawa kundi nguyain ang bigay ko kahit na may laman pang bibig niya. Congratulations, Rara. A loud voice from behind gasped me tremendously. He blindfolded my eyes with his hands. His familiar scent attacked my nose that calms the panicking butterflies in my stomach. Kahit kailan talaga, kalokohan ni Maddox. Ilang taon na hindi pa rin nagbabago. I know it's you, Momo, so thank you. Ang talino mo talaga, Arjen. Ngayon naman, ay ang pisngi ko ang pinaglalaroan niya. Hinding-hindi pagsisisihan ng institusyon ng CPAs ang pagkapanalo mo. Isa ka talagang huwarang accountant. Nanlaki ang mata ko nang napalakas ang boses niya at napatingin sa gawi namin ang ibang kumakain. I smiled awkwardly to them at hinila pa upo si Momo. Baliw, umupo ka nga, nakakahiya. Muli akong lumingon sa paligid habang nakahawak pa rin sa long sleeve niya. Binalik ko ang tingin kay Momo at pinalisikan siya. Takas ka na naman ba sa mental? Nakangungi kong salita. Nakakahiya ka, umupo ka na nga lang at kumain, ginutom mo na naman sarili mo. Bago pa man siya maupo ay may kinuha muna ito sa katabing lamesa. He kissed my cheeks as he handed the bouquet of mixed red and pink roses to me. All of my irritations vanished. May binigay din siyang small box. Nag-abala ka pa. Salamat. Hindi na ako nagulat dahil ganyan si Maddox dati pa. Momo ang tawag ko sa kanya at Rara naman tawag niya sa akin. I can't thank him enough dahil sa naitulong niya sa amin ang anak ko. When the world turned me down, he's there, offering his shoulder for me to cry on. He's there as my company. He's there to root me every time I felt like surrendering. He stood as the father of my son, eventually became his best friend and teacher. He literally took over all the responsibilities of someone irresponsible. Wala na akong hinanakit pa sa nakaraan and I'm actually grateful now. Kailan ka pa naging abala sa akin, ha? Mema ka rin eh. Inakbay niyang braso sa sandalan ng inuupuan ko. He really didn't want to hear that we're burdened to him because we'll never be. Iyan ang bukang bibig niya. Kahit kailan ay hindi kami magiging abala pagkat pamilya kami. We're his family and he's ours. Napanguso ako nang bigla niyang kinulong ang pisngi ko sa kanyang palad. Pinanggigigilan niya iyon nang nakanguso rin at patuloy sa pagrereklamo. Cute mo talaga, Rara.
Let me go, Momo. I mumbled the words. Sunod kong narinig ang pagtawa ng aking anak. Napalingon ako sa gawi niya, sa ganitong posisyon. My heart thumped when he smiled. His shoulder danced from his laughter. Bumalik ang tingin ko kay Momo at nakitang nakangiti rin ito. Tiyak na pinagtatawanan ang mukha ko. We're almost perfect. Me, my son, and Momo. I hope it lasts. A brand new day welcomed me as I set my foot on the floor of my office. The sun is bright outside. The waves on the shore relax my raging heart. My workplace is a walking distance from my house, as well as my son's school, Bloomfield Integrated Academy in Sitio Balabog. Nagtagal kami ng 1 oras sa restaurant kahapon. Maraming kwentong pinagsaluhan namin. Si Momo ang taya sa mga kwento. Palagi kasi siyang may baon, walang humpay na tawanan at asaran ng naganap. Siya na nagbayad ng bill. Momo is a rich businessman. His 5-star hotel is one of a most staycation in Bora. I assembled my things on the table when all of a sudden, a piece of an envelope with embellishment falls to the ground. Napatas ang kilay ko. Pinulot ko yon at napalinga sa paligid. I am not expecting such thing today. I flipped over the envelope and snorted when I saw my name at the back of it. Binuksan ko yun. Formal letter siya, like a piece of important information sent by messenger to the Queen. The letter talks about my recent award and shares how amazed the sender is. He also congratulated me. I mouthed thank you though that won't reach the sender. Ngunit nang makarating sa dulo ay agad akong nanlamig. Tila may nagbuhos ng isang baling tubig na may yelo sa ulo ko. My world seemed to stop revolving. Napasuklay ako sa buhok gamit ang daliri at nilibot ang tingin sa buong opisina. Is he here? Malakas na tambol ang dumagundong sa dibdib ko, dahilan para magsitayuan ang balahibo ko at manghina ang tuhod. Mabilis akong napaupo sa swivel chair at hinagis ang letter sa lamesa. Paano niya nalaman? Ramdam ko ang paglamlam ng aking mata at ang mainit na pagtipon ng mga luha sa gilid nito. Nanginginig ang mga kamay ko nang halungkatin ang aking bag at kapain ang aking cellphone. Nang mapagtagumpayan, mabilis kong tinipa ang pangalan ni Maddox. Muntikan pa itong dumula sa kamay ko nung itatapat ko na sa aking tenga. Hindi ko rin mahabol ang aking paghinga dahil sa kaba na kumulob. Nakahinga ako ng maluwag nang masagot ni Momo sa pangatlong ring. Yes, Rara? Sup? Alam kong darating ang araw na to, pero wag naman sana ngayon. Di ko alam kung paano ko sasabihin kay Maddox. Tila nakain kong dila nang hindi ako makapagsalita ni kahit isang salita. May kung anong bumara sa lalamunan ko at nangangatal ang labi ko. Muli kong tiningnan ang sulat na sana'y hindi ko ginawa dahil mas napabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang pangalang nakalagay sa sulat ay ang pangalan ng taong pinagtataguan ko. It was my ex-boyfriend, Gade. Gaden Yu, Montreal. Chapter 2, New Life in Manila. This way to HR office, ma'am. Tumango ako at sumunod sa receptionist. Ginala ko ang mata sa kabuuan ng labi at hindi may pagkaila ang kagandahan nito. Maaga akong sumugod sa Montreal Corporation upang magpasa ng curriculum vitae. It has been a week since we arrived here in Manila and since the day I resigned from my previous work. It took a lot of courage dahil sa tagal at improvement ko sa kumpanyang iyon. Here's the office, ma'am. Good luck. I mouthed the word thank you and proceeded in front of the HR manager. Good morning, ma'am. Wala sa akin ang paningin niya pagkatutok iyon sa hawak na folder. Sampok ang kilay niya at bakas ang stress sa mukha.
Nakasandal ang kanyang likod sa sandalan ng upuan at nakapatong sa armrest ang kanyang kanang siko. Minamasahe naman ng kamay na yun ang sintido niya. "You must be the accountant from Boracay." "Yes, ma'am." Nakangiti kong sagot. "What's your connection with the CEO?" Sa wakas ay tumunghay siya at sinalubong ang mga mata ko. Sinundan ko ang paglapag niya ng folder sa lamesang pumagitna sa amin. Huli na rin na maproseso ng utak ko ang tanong nito kaya't nung maintindihan ay agad kong binalik ang tanong. "Pardon?" Napakagat ako sa labi. Mali yata ako nang naitanong. Tumaas ang isang kilay niya. She warned me through her eyes for about a second before she stood up and led the way towards the door. Hindi ko alam ang gagawin at unti-unting namuhay ang kaba sa dibdib ko. Dapat ba akong tumayo at sundan siya o manatili sa kinauupuan ko? I was clueless that I chose to do the latter. Our company badly needs an accountant that is honest and with integrity. An accountant that loves her work and is passionate for her title. Napalunok ako nang humarap siya sa akin habang nananatiling nakatayo sa harap ng pinto. "We just had the worst nightmare, Miss Evangelista. Our former CFO ran away with hundreds of millions from the corporation funds. But the CEO seemed not bothered kahit nakasalalay ang kumpanya. I'm really puzzled where did he took the confidence to put you in that position." Nanatiling tikom ang bibig ko. Hindi ko alam ang sinasabi niya at hindi ko kilala ang tinutukoy niya. Tila napapraning na naman ako gaya ng sinabi ni Momo sa akin nitong nakaraang araw. Malakas ang kutob ko na iisang tao lang ang nasa isip namin ng HR manager. Yet my mind ignore all the aligned dots and choose to deal with the uncertainty. I guess there's no need for me to check your curriculum vitae. Humigpit ang pagkakahawak ko sa CV nang ilipat ng manager ang tingin niya roon. "Let's go, Miss Evangelista. I'll show you the accounting department." Bumukas ang pinto at walang pasabi nang lumabas siya. Aligaga ako sa pagtayo at pagsunod sa HR manager. I'm still puzzled by those words from her mouth and my body still did not know what to do. Though I'm one of the valued and respected accountants from my previous company, the wage and benefit I was receiving were leveled on the wages of fresh passer accountants in Metro Manila. Ibang-ibang natatanggap na sweldo kung sa probinsya ka nagtatrabaho. The reason why I grabbed this opportunity, lumalaki ng anak ko at mas nagmamahal ang pangangailangan niya. Pagkalabas namin ng elevator, napaawang ang labi ko sa kahabaan ng glass banister wall at sa likod nun ay ang kinalulugdan ng mga accountant. Malapad ang ngiti ko nang pumasok kami ng HR manager. Hilera ang cubicles at nangibabaw ang kulay asul sa loob. Some accountants smiled and others showed no care. Tinuro ng HR ang magiging table ko and I was flabbergasted nung pumasok pa kami sa isang pinto. "You are now the new Chief of Finance of the company. Congratulations, Miss Evangelista." "Wait, what?" Literal na nanlaki ang mata ko at napahawak sa sleeve ng manager. Napalunok ako bago muling nagsalita. "Chief Financial Officer of this big company?" Shemay, baka naman nagkakamali lang ang thunders na to. It's a dream come true for me kaya hindi siya dapat magbiro. CFO is the highest position that the accountants could have. Ka-level ng CEO at kung minsan ay higher salary pa. And it is a dream of mine ever since. I literally dream of it from the day I decided to take BSA course. Araw-araw ako nagsusunog ng kilay para maging accountant tapos sa isang iglap
Sasabihin niya yan? You heard me. Kahit ako ay nagulat sa desisyong yan ng CEO. Hindi na nadala kay Mrs. Perez, but I guess it's the perks of being the gorgeous, ha? She looked at me from head to toe na para bang may ginawa ako sa kanya. Sana nga ay mapagkakatiwalaan ka. Hinilot niyang sintido niya at tumingin sa relo. I have lots of stuff to do pa. You can roam around and introduce yourself to your team if you want. You'll formally meet the CEO on the next day. Teka, hindi pa napoproseso ang lahat. It means CFO na ako? May kung anong excitement ang nabuhay sa loob ko. Abot tenga na rin ang ngiti ko. For real? CFO na ako? Gusto kong sumigaw sa saya. Mabuti na lang napapayag ako ni Maddox na kunin tong opportunity. Nahanap na ako ni Gade. Humihigbing sumbong ko kay Momo. Shh, huwag kang ang umiyak. Wala naman kasing kasiguraduhan na si Gade yung nagpadala ng sulat. Tumingin ka sa akin. Kinulong niya ang pisngi ko sa kanyang palad at pinalis ang luhang na mayagpag. Gade studied medicine abroad, diba? So tell me, how come na magiging businessman siya rito? Knowing na passionate siya sa pagiging doktor. Di lang naman kasi siyang may karapatang magkaroon ng ganung pangalan. Nakagat ko ang nangangatal na labi at tiningnan siya ng diretso sa mata. Pagkatapos ko siyang tawagan, pinakancel niya agad ang meeting with his board at dumiretso rito sa cafe na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Come to think of it, Ara, that company is one of the leading companies in Asia. Malakas ang kutob ko na hindi yan pagmamayari ni Giden. There's no clue na naririto siya sa Pinas mula nung umalis siya. Sabi niya. Matamang nakatutok ang mata ko kay Maddox. Takot ako. Nanginginig ang kalamnan ko. Walang tigil sa pagbuhos ng luha ang mga mata ko. Ngunit dahil sa kakasabi lang ni Momo, ay napaisip ako. It has been a decade. For sure, he is happily living with his own family, working with his own hospital, and things like that. Ilang taon nang lumipas, Arajen. Tiyak na hindi ka nahahabulin ng lalaking yun. Umalis nga, diba? Kaya bakit siya maghahabol? Hindi ko alam mo. Hindi ko alam. Umiling ako at ibinaon sa sariling palad ang mukha. Patuloy ako sa paghigpi dahil sa takot na patuloy sa paglamon sa sistema ko. Ayoko, Momo. Masaya na ako rito sa isla. Dito na ako kasama ka at ang anak ko. Dito siya mag-aaral. Hindi naman namimili si Xander. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago magsalita. Actually, may sasabihin dapat ako. Mabilis na napunta ang buong atensyon ko kay Momo. That voice and face, hindi magandang tibok ng puso ko. I am currently building another hotel in Manila, and I may stay there for a longer time. I want to bring you guys with me but I don't know how to approach you. Maddox, hinawi ko ang kamay niya sa pisngi ko nang hindi pinuputol ang titigan namin. Mo, ba't di mo agad sinabi? Hindi mo naman kailangan mag-alala. Me and Xander are out of your life, so do your things. Susuportahan ka namin sa lahat ng bagay. Momo is so kind na talagang pinaprioritize ang kapakanan namin ng anak ko. He was there since day one. He's there for me and for my son. I am beyond grateful for having such a company like him. You don't get it. Mawawala ako hindi lang isang buwan, Arajen, but years and years and years. I might have bigger infrastructures in Manila that just meant I'll stay there and you guys here. Momo, you don't even want to work in my company. At least consider that offer, Ara. Hindi ako mapapalagay kapag ang layo niyo ni Xander. That offer is the only alibi I have para sumama kayo sa akin sa Manila. That day, nakumbinsi ako ni Maddox na tanggapin ang alok ng isang bigating kumpanya
na magtrabaho sa kanila. The company knew about my performance and that I belong to the top 100 most influential accountants of this year. Doble ang sahod na kaya nilang ibigay, and they will assign me to an anticipated position once I give them a chance. Hindi ko naman inaasahang CFO ang ibibigay sa akin. Alam kong kahina-hinala pero walang mapaglagyan ng saya ko. I already have reviewed the company's profile at napakaganda ng tayo nito sa world market. Ibig sabihin lang na hindi malalagay sa pahamak ang pangalan ko sapagkat maliit ang chance na mag-aberya sila. Masyado rin private at wala ni isang information tungkol sa profile ng CEO, CFO at CEO ng kumpanya. Maaga akong tumungo sa kumpanya para paghandaan ang first meeting ko with the board of directors and to my future team. I wore the most expensive corporate attire I have. Black pencil skirt na may slit sa harap and a white long sleeve collar suit na tuck-in ko. I have my coat on and hair na simple ponytail. My look finishes with light makeup. First impression last kaya dapat presentable at magaan ang atmosphere na bibigay ko sa kanila. I'm freaking nervous as I stood in front of the long table. No one is in the MC's conference room yet. My presentation is already settled at ang tagapakinig na lang ang hinihintay. Humugot ako ng malalim na hininga bago lumapit sa pinto at nakipag-shake hands sa unti-unting pagpasok ng mga board of directors. I leaned forward to my laptop na nasa lamesa at sinikat for the last time. Medyo maingay na rin sa loob dahil sa pagtatawanan ng ilang head. Bumuntong hininga ako upang pakawalan ng kaba. Muli akong tumingin sa relo dahil ilang minuto na lang ay magsisimula ng meeting. Ang CEO na lang ang hinihintay. May boyfriend ka na ba, head? Tanong ng isang head na nasa around 40s na yata. Kinikilig pa. Wala po. I smiled. Binalik ko ang atensyon sa HDMI at siniguradong nakasaksak ito ng maayos sa laptop. I look at the whiteboard where the projection of my PowerPoint can be seen. Dapat wala akong palpak. I have to impress everybody. I have a son and he's single. I think bagay kayo. The old lady giggled like a teenager. Or baka yung anak ko mapansin mo, he's a pilot. Proud na sabi naman ng isa pang head. Tanging ngiti ang sagot ko. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sana naman maintindihan nila. Umayos ako ng tayo at pinag-crack saglit ang mga buto sa kamay, pampawala ng kaba. Napatingin ako sa cellphone na pinatong ko sa mesa, katabi ng laptop, nang bigla itong mag-vibrate. A smile automatically plastered on my face when I saw the name of my son on the screen. Tumalikod ako sa gawin ng pinto para makapag-reply. Good luck, Mom. Don't be so nervous. I know you can make it. I love you. Thank you, anak. I love you. Hindi ko pa nasisend ng text nang biglang tumahimik sa loob. Sunod kong narinig ang pagsarado ng pinto. My heart pounded with the thought that the CEO is finally here. I closed my phone, fixed my hair and coat before I turned my attention in front. Ngunit sa pagharap ko ay siya ring pagdagundong ng mundo ko. Napaatras ang isang paa ko habang tila bumili ang mata sa pagkurap. Umawang ang labi ko sa gulat at naging sunod-sunod ang paghinga ng malalim. Pakiramdam ko'y naubusan ng dugo ang mukha ko. For real? Hindi maarok ng pagtahip sa dibdib ko ang sumunod. Nalulun ko ang sariling laway at literal na nanlaki ang mata. Nakasunod ang mata ko sa kanya hanggang makaupo ito sa kabilang dulo nitong mahabang lamesa. Muli akong napaatras at ramdam ko ang pagtama ng likod sa malamig na whiteboard. Shems, it's really him.
Nanginginig ang mga kamay ko at nanghihina ang aking tuhod. Ang pagbagsak ng phone ko ay dumagdag sa ingay ng aircon na kumulob sa buong conference room. Tuluyang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang magtama ang paningin namin. Naghalong kaba at takot na hindi ko maipaliwanag. I wanted to cry. His figure startled me. His eyes horrified mine. Everything in him freaked me out. "Good morning, Mr. Montreal." Bati ng lahat. Kinagat ko ang nangangatal na labi habang nakipagtitigan sa taong pinagtataguan ko. I saw no emotions but a pitch black pair of eyes. His body build and huge height are too much for my view. He's full grown. He's matured. He's probably not the Gaiden I used to know. "Welcome to the company, Miss Evangelista." Makabuluhan niyang pagbati. Am I doomed? Chapter 3, Ara's Credit Period. "Stay for a while, Miss Evangelista." Mabilis na kumawala ang mura sa bibig ko. Katatapos lang ng meeting at nagmadali akong pumunta rito sa pinto. Pero si May naman, tinawag pa ako. Anong kailangan niya? Nginitian ko ang lahat ng board of directors na walang malay sa paghuhurmentado ng puso ko. Nang wala nang matira at tuluyang sumarado ang pinto, ay tumuloy-tuloy ang kaba sa aking dibdib. "What do you need, Mr. Montreal?" Formal kong pagbati habang nanginginig ang dalawang kamay na nakahawak sa bag ng laptop. Tumayo siya sa kinauupuan at lumapit sa pwesto ko. Nahugot kong hininga ng ilang pulgada lang ang iniwan niya. I can almost smell his mint breath. Both of his hands were in his pocket while his eyes were dark and roaming around my face. "Long time no see, Arajan." A sarcastic voice filled my ears. Napatuwid ako ng tayo nang bigla niyang iangat ang kamay at ipasada sa jawline ko. Agad kong nilayo ang mukha ko mula sa kanyang daliri. Tiimbagan kong itinoon ang tingin sa gilid, ngunit sa sobrang lapit niya ay halos hindi rin ako makahinga. Tumikim ako at matapang na hinarap ang mga titig niya. "Tell me what you need. Magtatrabaho pa ako." "Don't be too excited. Alam ko ang mga gawain mo." "Gade, para saan to?" "What do you mean?" Pilyo siyang umisi. Umayo siya ng tayo at muling namulsa sa harap ko. Ganun pa man, ang distansya namin ay hindi pa rin nagbabago. "I gave you work, Arajan. Aren't you grateful?" "Don't tell me you didn't plan all this. Stop it. I'm warning you." Nananahimik ako. "Living a peaceful life as a cheater, ha?" Sarkastiko niyang sabi. He clenched his jaw. Matalim at madilim ang mata niya nang ipilig ang ulo. "Hindi kita maintindihan. Sinong lumoko sa'yo at akong pinagbibintangan mo?" Napasinghap ako nang bigla niyang hulihin ang magkabilang pisngi ko gamit ang isang kamay. Diniinan niya ang paghawak doon dahilan ng pamumuhay ng takot sa dibdib ko. Ang kaba ko ay tuluyan naging takot nang makita ang galit sa mga mata niya. "Why are you still denying your truest self?" Agad na tumama ang naninigas kong palad sa pisngi niya. Napaigig ako sa sakit nang mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa pisngi ko at biglang isinandal ang likod ko sa pader. Pilit kong inalis ang kamay niya. Ang sakit-sakit na. Naghalo ang gulat at takot sa dibdib ko. Mas lalo niyang diniinan ng paghawak. Mangiyak-ngiyak na ako sa sakit dahil sa halos magsalubong ang loob ng magkabilang pisngi ko. "Fuck it, Arajan, leave!
Mabilis kong pinulot ang laptop pag kong nahulog at aligagang nilisan ng silid. Abot langit ang tahip ng dibdib ko. Umayos ako ng tayo nang magawi sa pwesto ko ang sekretary ni Gade. Dumiretso ako ng restroom at hinihingal na humarap sa salamin. Namumula ang pisngi ko at bakas pa rin ang takot sa aking mata. Dinahan-dahan kong minasahe ang panga. What just happened, huh? Housework, Mom? Bungad ng anak ko pagkarating ko sa condo unit ni Maddox. Maddox offered his unit habang hindi pa enough ang savings ko to buy my own flat. Kung siya nga lang din ang masusunod, ay dito na lang daw kami tumira. But I don't want to leave everything with Maddox. Ang dami na niyang naitulong. Naka-Indian seat ang anak ko sa sofa kaharap ang malaking TV. May kinakain siyang junk food. Madilim din pagkat tanging ang ilaw sa kusina at liwanag mula sa TV lang ang nagbibigay liwanag. It went good. Kumain ka na? Not yet. I'm waiting for you. Prepare the table, magbibihis lang ako. Mabilis akong nagbihis ng pambahay at bumalik sa kusina. Marunong magluto ang anak ko kaya't di siya magugutom kapag wala ako. How about Tito Mad? Di ba siya uuwi? Malilate daw dahil kailangang mag-overtime sa site. By the way, Nak, umupo ako sa katapat niya pagkatapos lagyan ng inumin ng kanyang baso. Nakapagdesisyon ka na ba kung saan ka mag-aaral? I want Lasal, Mom. Aniya at bakas ng pag-aalinlangan. Napangiti ako. Magjo-junior high pa lang si Sander. Grade 7 to be exact sa pasukan. Gaya ng sabi ko, binata na siya kung titingnan. My son is half Filipino. With his height and already built physique, aakalain mong 17 years old na ito. Napabuntong hininga ako bago lumabas sa elevator. Hindi ko kailangang magamba dahil di ko naman makikita araw-araw si Gade. I am not his secretary kaya once a month ko lang siya makakasagupa. Sana nga. Good morning, Ma'am. Bati ng team ko na ibinalik ko rin. Pumasok ako sa sariling office at isinabit ang coat sa coat rack. Kakaupo ko lang sa swivel chair ay mayroon ng kumatok sa pinto. Sunod na pumasok si Shara Jean Alingasa, ang una kong nakilala sa team dahil siya ang unang nag-approach sa akin. Morning, Madam. Pinabibigay po ng sekretary ng CEO. Need to finish daw ASAP. Napatingin ako sa makapal na reports na hawak niya. Thank you. Busy ang naunang linggo ko sa bagong kumpanya dahil nga sa iniwang trabaho ng ex-CFO. May mga taxes pang hindi nababayaran at pipirmahang dokumento na hindi pa nagagawa. The corporation is on the bridge of its downfall dahil nga sa nag-alsabalutang investor. Hindi raw nila natanggap ng maayos ang shares nila. Napakaraming gawain at wala pa sa kalahati ang natatapos ko. Lunchtime. Pagpapaalala ko sa mga accountants bago lumabas ng office. Busy rin sila gaya ko. Dumiretso ako sa malapit na restaurant gamit ang kabibili lang na sasakyan. Ba't kasi naiwan pa yung lunchbox ko? Ay nako. Nagbabaon ako para mas mabilis. Sayang din kasi yung order sa pag-drive at paghihintay ng pagkain sa pag-order lang. Lalo na at tambak ang trabaho ko sa ngayon. Here's your order, ma'am. Pinasalamatan ko ang waitress at sinimulan ng pangkain. Katitingin ko lang sa phone nang biglang may pumasok. Napatingala ko rito at napatigalgal sa nakita. Matangkad, matikas at napaka-misteryoso sa suot nito na white long sleeve. He almost had that dark energy wherever he goes. Kamukhang kamukha niya talagang anak ko. Mula sa hugis ng mukha, ilong, labi at kulay ng mata. Pati ang katangkaran ni Gade ay nakuha niya. Ang daya, ako ang nagdala ng 9 na buwan
Tapos lalabas siya, nakamukha ng lalaking to. Agad kong binaba ang titig nang tumingin siya sa gawi ko. Mabilis kong inubos ang pagkain at bumalik sa opisina. Inumpisan ko ang trabaho. Isa-isa kong iniskim ang bawat reports na natanggap. Itinuon ko ang buong pansin sa trabaho. Ilang transaksyon na rin naman ang natapos ko. Parang malalaglag na rin ang talukap ng aking mata sa sobrang antok. Pinipilit ko na lamang idilat dahil sayang ang oras. Napahawak ako sa batok at itiningala ang ulo. Minisahi ko ang leeg ng nakapikit. I'm still bewildered with Gaden's presence. I just can't believe it and I don't understand the reason of his rage. I cheated daw? Saan niya nakuha yun? Bumaba ang tingin ko sa cellphone nang umilaw iyon. The name of my son plastered with a telephone ring on my screen. Pero ang mas umagaw sa atensyon ko ay ang oras. 10:15 PM na pala. Ma'am, nasan ka na? Ba't di ka pa nakakauwi? Sorry, nag-overtime si mama. Pauwi na rin naman ako, nagliligpit na. Paliwanag ko habang nilalagay ang mga gamit sa bag. Do you want me to pick you up? Napangisi ako sa sinabi ng anak. Akala mo talaga ang tanda na kung makipag-usap. Alexander, di ka pa pwede. Magpalaki ka muna. Biro ko. I can book a grab, ma'am. Wag na, Sander. Pauwi na rin naman ako. Tinungo ko ang elevator at nang bumukas ito, parang gusto ko na lang na wag muna umuwi. Gade was there with his deadpan stance and he's alone. Good evening, Mr. Montreal. Mahina akong pagbati. Pinasadahan niya ako ng tingin at agad binalik ang atensyon sa harap. It seemed that it never bothers him kahit kaming dalawa lang. So dapat ako rin. Taas noo akong pumasok sa lift at isiniksik ang sarili sa gilid. It was a hush-up ride with Gade. A deafening silence between us. Pati paghinga ko ay pigil ko. Hindi lang makagawa ng ingay. Nakakahiya naman kasi sa kanya na hindi man lang gumalaw mula kanina. Nang bumukas sa basement, patakbo akong naglakad papunta sa sasakyan ko. Pero shoot ang inang tadhana, he's parking beside my car. Why are you in a hurry, Miss Evangelista? Tanong niya habang nakahawak sa bukas na car door. My child is waiting for me, Mr. Montreal. Sagot ko, trying my best not to stutter kahit halos lumabas ng puso ko sa kaba. Child. Mabilis kong binalik ang paningin sa kanya. Sinabi ko bang anak? Magdadahilan pa sana ako pero pumasok na siya sa sasakyan niya at agad inararo ang daan. Bakit nga ba ako natatakot? Dahil anytime pwede niyang malaman ng tungkol kay Sander. Walang kasiguraduhan kung matatanggap niya ito. Umalis nga siya nang wala pang bunga, then how much more kung may nabuo? I don't have any idea what's with his life right now. Probably, he has his own family. Sa edad naming to, hindi imposible. So, I'll keep and will continue hiding my ex-boyfriend's son. I'm dead serious about it. Not because of revenge, but because of wanting a peaceful life just for me and Sander. Sumakay ako sa sariling sasakyan at tinawagan ng anak na mabilis niyang sinagot. Mom, Tito Matt is already here. Do you want us to pick you up? My poor baby. I'll protect you no matter what. We don't need your father. We can stand up on our own. We don't need a heartless and egoistic figure. I have my own car, anak. On the way na rin naman ako. I'm sorry for making you wait. Pinalis ko ang luha na nakusang lumabas sa mata ko. It's okay, Mom. Just be careful on your way. Bumuntong hininga ako. Alam ko sa sarili ko na ginagawa ko rin ang mga bagay na to para sa kanya. Walang nakaalam sa kung anong magiging reaksyon ni Gade kapag nalamang may naiwang anak siya sa akin. He might abandon him and that could hurt my son into pieces.
At ang bagay na yan ang pinagkakaiwasan ko. I can be a selfish mother if my son's feeling is at stake. Yeah, no. It's just I'm very sorry for keeping you away from your father. Chapter 4. What do you mean I have to finish everything within a week? Maaga akong napasugod sa opisina ng CEO. Nakakabanas naman kasi. Pinatatapos sa akin ng 1 linggo ang gawaing hindi mo matatapos sa 1 buwan. It is your job, Miss Evangelista. Aniya nang hindi man lang nakatingin. I know, Gade. Humugot ako ng malalim na hininga at pigil-pigil ang sarili na ihampas sa ulo ng lalaking ito ang papel na binabasa niya. Pero masisiraan naman yata ako ng bait sa pinagagawa mo. It cannot be done in a month tapos gusto mong gawin ko ng 1 linggo? Ano akala mo sa akin? Si Darna? Wonder Woman? 1-1? Liv. His voice is monotonous. Ano? Nakikinig ka ba? Agad niya akong tinapunan ng masamang tingin. Just do your job, Arajan. Now leave. Umusok ang tenga ko sa pagbabaliwala niya sa hinaing ko. Pinasok niya ba ako rito para i-rush ang pagbangon ng kumpanya? Cause there's no freaking way to blast that dream. I can't do the favor for his sake. Makakaya ko yan kapag binigyan niya ako ng sapat na oras. I was a tax auditor for many years na kailangan niya. Yes, I am doing my job. Pero naiintindihan mo ba ako ha, Gaden ha? Don't call me by my name, you little brat. Napaatras ako sa gulat nang bigla itong tumayo at marahas na itinungkod ang mga kamay sa mesa. Now, if you don't want to fire up my grudge, just get out of that fucking door. Now. Tila unang lumabas ng opisina ang kaluluwa ko. I was left in a jaw drop position and a frozen body. Nagpanting ang tenga ko sa biglaan niyang pagsigaw at panlilisik ng kanyang mata. Bago pa may mangyaring masama, ay lumabas na ako. Binagsak ko ang pinto sa pagsara at bigo na tumungo sa department ko. Visit. Visit talaga? Nang na talaga. Kung may sama siya ng loob sa akin, bakit niya dadalhin sa trabaho? Where's the professionalism in that part? Or does he even have that? Nang makarating sa floor namin ay ibinalita ko kaagad sa team ang walang awang trabaho na kailangang simulan. We have to finish everything within a week. Panimula ko habang nakatayo malapit sa pinto ng office ko. Lahat naman sila'y nakatuon ng atensyon sa akin habang nasa kanilang cubicle. 1 week? Nagsimula ang komosyon at pagkabadrip ng lahat. Hindi maipinta ang mga mukha nila. Bakit naman daw? Hindi natin makakaya yun, head. Bad trip talaga yung CEO, kaya hindi nagkaka-love life eh. Napahilot ako sa sentido pagkat ramdam na ramdam ko ang mga hinaing nila. Mas nakakainis nga lang sa part na wala akong magawa para mabawasan ang dagok na to. Malakas ang kutob ko na ginagawa ito ni Gade dahil sa personal na galit sa akin. Pero parang ang OA naman. Matagal na kaming hindi nagkikita at nag-uusap. Imposibleng may natitira pa siyang galit. At bakit siya magagalit kung siyang nang iwan? Gigil na ako. Kagagaling ko lang sa opisina ng CEO and he's madly serious about the deadline. Papatayin ba tayo ng CEO? May plano pa naman ako mag-leave this week. May out of town pang family ko sa Sabado. Gagalit mo ngayon, ako nag-organize ng pupuntahan tapos ako rin ang hindi makakapunta. Halos madurog ako nang makita ang mabibigat na itsura ng mga accountant. I felt guilty, parang kasalanan ko ang lahat. Simulan na natin ang trabaho nang maabot natin ang gusto ng CEO. Sorry guys for the bad news. Kahit ako, nagulat din. Baka may hidden madness ang CEO sa'yo. Matagal na pa kayo magkakilala, Miss Evangelista? Tanong ng may kaidaran na accountant. She seemed in the mid-50s already. What do you mean? Kunot na akong tanong. If you weren't just hired in this company,
hindi kami may stress kagaya ng pinagagawa mo ngayon. Nanlaki ang mata ko dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. May gana pa siyang isisi sa akin. Gosh, stress na nga ako sa nangyari. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Let's wrap up. Masyadong importante ang bawat segundo. Pagbabaliwala ko sa paninisi niya at agad pumasok ng opisina. Pagkasabit ko ng coat sa coat rack, agad kumawala ang malalim kong paghinga. Early in the morning, punong-puno ang banga ng stress ko. It was absolutely devilish. Tamang-tama sa pag-upo ko sa swivel chair ay siya ring pagpasok ni Shara na may dalang reports at kinalimutan yata ang salitang pagkatok. Nako head, wag mong pansinin niyang si Ma'am Santos. Masyadong bitter yun. Aniya, pagkalagay ng file sa lamesa ko. Bitter? Bakit naman? Matagal na kasi siya rito sa kumpanya at nung ma-fire ang ex-CFO, laking akala na siya yung papalit sa pwesto. Akala mo pa nga kung sino nung wala ka pa eh. Feel na feel ang pagka-CFO. Tapos ayun, ligwak pala. Napangiwi ako nang magsimula siyang humagalpak ng tawa. Laki ng inggit niyan sa'yo. Patuloy siya sa pagtawa hanggang makalabas ng opisina. Lumipas ang 5 araw at 70% ng trabaho ang natapos namin. Kapalit niyon ay ang walang pahinga at walang tulugan na gawaan. Minsan ay di na rin ako nakakauwi at dito na natutulog sa opisina. Excuse me, miss? But may meeting pa po ang CEO. Sa lubong ng sekretary niya pagdating ko sa floor ng executives. Anong oras matatapos? Let me check. Agad niyang binuklat ang notebook. The meeting is set for 1 hour so estimated 15 minutes na lang. Nice to hear. Hihintayin ko na lang. Nginitian ako ng sekretary at naupo sa couch na nandito sa labas ng opisina niya. Wala na akong matinong tulog. Sumasakit na rin ang ulo ko. Nag-aalala ng anak ko at si Momo pero naiintindihan din naman nila ako. Wala silang alam tungkol kay Gade. Wala rin akong planong sabihin. Things will go accordingly kaya walang dahilan para magdulot ng gulo ang pagtatrabaho ko kay Gaden. Napapikit ako at sinandal ang ulo sa headrest ng couch. Parang segundong pikit lang ay makakatulog na ako. I'm freaking tired. Bagsak na bagsak ang talukap ko. Lantang gulay na rin ang katawan ko. Miss Evangelista, excuse me. Hey miss, tapos na po ang meeting. Nasa loob na si Mr. Montreal. Kunot-no akong tiningnan ng sekretarya. Nakatulog ba ako? Salamat, I said, still puzzled. Tumango ako at inayos ang sarili. Pinundit din namin ng sekretarya ang intercom na connected sa loob upang ipagpaalam ang pagpasok ko. May kinakausap pa siyang representative ng marketing. Get the fuck out of my face! Sabay kaming napalundag ng sekretary at sabay ding napatingin sa glass door ng opisina ni Gade. May 2 empleyado ang agad lumabas na tila'y binagsakan ng langit at lupa. Awkward na napatingin ng sekretary sa akin. Don't worry ma'am, routine na yan ni Mr. Montreal. Buti nakakaya mo. Well, we're FUBU. Malanding asik ni Miss Secretary at kinilig pa na akala mo'y naihi ng isang balde. I ignored her daydreaming and entered the office. I saw him pinching the bridge of his nose. Might be his mannerism every time he's stressed. Taas no akong lumapit at umupo sa harap niya. Without a fuss, I put the flash drive on his table. 70% of our work were done. So I want to ask if you could give us extended time to finish the remaining paperwork. I need 100%. What will I do with your unfinished paper? The heck? Malamang maghintay ng tamang oras hanggang sa maipasa namin. Hindi yung ipipilit niya ipagawang 30% sa loob ng 2 araw. We're exhausted for Pete's sake. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili. I understand your determination na makabawi ang kumpanya, Mr. Montreal, pero did I ask for your opinion? Teka lang, patapusin muna akong putik. Ang sarap na niyang sigawan.
Mariin kong kinuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Mr. Montreal, di na kaya ng team ko. We're all drained mentally and physically. We're asking for at least 2 or 3 days extension. So you mean di mo kaya ang trabaho? Tanong niya at sumandal sa swivel chair. Pinag-cross niya ang kamay sa dibdib at taimtim akong tinitigan. Gayun pa man, nilabanan ko ang titig niyang yun. I didn't mean in that way, Mr. Montreal. Ang inaalala ko lang naman ay kalagayan ng teammates ko. May pagdiin sa bawat bigkas ko. Nakakapikon na eh. Then, do everything alone. Simple. Napaawang ang labi ko sa narinig. Seryoso ba siya riyan? Kaya-kaya ko naman basta sapat na oras ang ibibigay. With his statement, it's proven na he only did that to make me suffer then. Ang immature. Nakakapanggalaiti ka. Biglang may tumulong luha na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Baka sa galit, stress, pagod mentally and physically. Hindi ko alam. Ano bang nagawa ko sa'yo? Hindi ko na napigilan ng sarili at isinigaw yun sa kanya. But his heartless human, di pa sure kung human ba talaga. Pil yung umisi at mukhang nag-e-enjoy pa. Are you doing this to feed your immature ego ba ha? Hindi ko alam ang pinuputok ng butsi mo, Gaiden. Why did you invite me in this raggish company in the first place if you brought no good at all? Hindi pa ako tapos ay bigla na niyang hinablot ang buhok ko at inilapit sa kanya. Ang isang kamay niya ay itinungkod niya sa lamesa. Napaigik ako sa sakit at nag-elastic man ang leg ko nang masablutin niya ito ng marahas. Why the fuck are you crying now, huh? Take the tears out of my face, he said. Your stupidity was the reason why I'm here in the devil place you called. You and your motherfucker ass is an entire world of pain. You deserve it all, stupid Arajan. Now, get out. Asik niya, sabay hagis sa akin. Napatalsik ako sa sahig at gulantang na nakatingin sa nanlilisik niyang mga mata. Nang muli siyang gumalaw ay tarantana akong gumapang palabas ng opisina. Nakasunod sa akin ang nagtatakang pagmumukha ng sekretarya hanggang marating ko ang elevator. Hindi na ako nag-atubiling lumingon pa bagkus tuluyang pumasok ng agad nang bumukas ang lift. Pagdating sa floor namin ay napunta sa akin lahat ng atensyon ng mga accountants. Sinenyasan ko lamang ang mga ito na okay lang ako at patuloy na naglakad papasok sa office ko. Sunod-sunod ang paghinga ko ng malalim nang makaupo sa swivel chair. Hinayaan kong maubos ang luhang kanina pa nagpapapansin. Nalingat ang atensyon ko nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone na nasa loob ng bag na nakapatong sa mesa. Aligaga ko itong hinalungkat. Sinagot ko ang tawag kahit na unknown number ang nakalagay sa screen. Hello? Kamusta, Arjan? Biglang nanlaki ang mata ko nang makilala agad ang boses. Hoy girl, kamusta ka na? Parang tanga, si Ashley to. Masila niyang pagbati. Nang makumpirma ko ang boses ng kaibigan, ay biglang gumanang pakiramdam ko. May kung anong tinik ang nabunot na kanina pa nagpapabigat sa aking dibdib. Hoy tangik, okay ka lang ba riyan? Humihinga ka pa ba? Ashley. Present. Ramdam kong nagtaas pa ito ng kamay na akala mo'y nasa paaralan. The one and only, best among the rest, and the never-fading beauty of Ashley Valcarson is on the way. Di ko maiwasan ang mapangisi dahil sa kaliksihan ng best friend ko. She's Ashley Valcarson, childhood best friend mula sa Boracay. Di na nga lang kami masyadong nakakapag-communicate dahil parehong busy sa adulthood. Mukhang busy ka yata. Speechless eh. Don't worry, ako lang to. Si Natoy na mahal ka. Kita tayo mamayang lunch ha. Treat ko. Miss you kaibigan. Mwah!
Pinutol niya agad ang tawag. Dumantay ang ngiti sa labi ko sa kabila ng takot na nadama kay Gade. Tamang-tamang pagdating ni Ashley. I badly need a friend right now. Tinungo ko ang restroom at inayos ang sarili. Pinaanod ko sa tubig ang lahat ng sama ng loob. Bumalik din naman ako sa lamesa at itinuloy ang trabaho. If this is Gade's revenge, then I won't let him win. Kasasakay ko lang ng sasakyan nang i-text sa akin ni Ashley ang address. She's the owner of the restaurant na kinakainan ko. Yung sa tapat ng MC or Montreal Corporation. Kaibigan! As soon as the glare door opened, I was immediately greeted by a tight hug from her. Grabe, namiss kita. She kissed both of my cheeks and I let her pull me in. Ramdam ang excitement sa higpit at liksi ng kaibigan ko. Her smells almost reached her ears that brought too much energy inside the restaurant. Lahat ng bumabati sa kanya ay nginingitian niya pabalik. She introduced me to her staff, from the cashier up to the kitchen. Pinaupo niya ako sa VIP area at pumihit sa kusina para personal na asikasuhin ang pagkain namin. Ilang minuto lang ay bumalik siya. May dalang tray ng pagkain at may nakasunod pang 2 waiter ng may tray din. Nilapag niya sa mesa ang pagkain at kusa rin niya itong isinilansan. Umupo siya sa harap ko at maloko pang hinimas ang aking braso. Ibarb talaga pag-ara dyan, lalong gumaganda. Malayo pa lang, tumitingkad ang kagandahan eh. Small things, pabiro kong sabi. Binaba ko ang tingin sa pagkain isinilansan ng 2 waiter. Ang dami naman ito. Patatabain kita para naman kahit sa katawan may panlaban ako. Grabe kay Biggs, miss na miss talaga kita. Napangiwi ako nang abutin niya ng kurot ang pisngi ko. Aray! Napanguso ako habang hinahaplos ang pisngi. Wala ka pa rin pinagbago. We shared the laughter. Ay ganito na lang, kwentuhan mo na lang ako tungkol kay inaanak. Bilis, kamusta na si Sander? Pinagsalikop niyang mga kamay at hinilig sa lamesa. Napakatamis ng kanyang ngiti. Tangkad na bata, lalong gumagwapo. Kinuha ko ang phone at pumunta sa gallery. Proud kong pinakita ang mga candid shots ng aking anak. Agad niya ring inagaw ang phone sa kamay ko. Oh my G, so papable naman this? Aniya habang nakatitig sa picture ni Xander na kagagaling lang sa tubig dagat ng Boracay. May hawak na surfing board at topless. Candid pagkuha ko nun. Nakatingin siya sa gilid at nililipad ng hangin yung buhok niya. Yes, ara itago mo tong anak mo, paniguradong habulin. Tinago ko na nga eh. I chuckled in my own corny joke. Hindi naman natawa si Ashley kaya tumigil ako. Tumikim ako at binago ang usapan. Grade 7 na siya sa pasukan. Ano? Grade 7 pa lang to? Di makapaniwalang saad niya. Lumaki ang mata nito at halos malaglag ang bibig sa laki ng pagbuka. Para talagang siratong si Ashley. Parang di mo naman kilalang aman yan. Pabiro akong umirap at tumawa. Ngunit agad din akong tumigil nang hindi man lang siya tumawa o nagbigay ng kahit anong reaksyon. Sa halip, kita ko ang paghigpit ng kapit niya sa phone ko at ang pag-igting ng kanyang panga habang nakatingin pa rin sa picture. Saan siya mag-aaral? Pagbabago niya sa usapan at nagtingin pa ng ibang pictures. Halata ang pagbabago ng kanyang timpla. DLSU gusto niya. Wow! Aniya at inilagay ang kanang kamay sa dibdib. Walang forever. I mock just for fun. Wow! Bitter girl? Bumalik ang pagkaliksi ni Ashley at tumawa kaya nakisabay ako. I miss Ashley. Ganda ng resto mo, Ash. Bati ko habang iniikot ang tingin. Inspired ako nung pinatayo ko to, pero hindi ko muna sasabihin ngayon baka kasi agawin mo. Tangik, as if naman mga agaw ako, not my thing no, at saka kontento na ako sa Alexander ko. Kain na nga lang tayo, kanina pa gustong tikman ng lobster yung labi ko eh. She said. Tumawa ako sa biro niya.
I can't take my eyes away from my best friend. Simula nung umuwi siya ng US, hindi na talaga kami nakapag-usap. And that happened when I gave birth to Xander, which means 12 years na kaming walang communication. And I'm so happy na hindi nagbagong pakikitungo namin sa isa't isa. Sinimulan namin ang pagkain. Kwento ko ng kwento tungkol sa anak ko at taos-puso naman siyang nakikinig. I can see her interest and excitement. She's also proud of my son. Kamusta love life? It was her turn to unfold her story. Katulad ng mukha ko, pangit. Nasamid ako sa iniinom na juice. Laking gulat niya at aligagang tumayo upang hagurin ang likod ko. What do you mean? Tanong ko pagkalapag ng tubig. Ashley went back to her seat and took a deep breath. Pangit, komplikado, ganun. Ngumuso ito at parang batang isinubo ang steak na nasa tinidor. Bakit komplikado? Independent ka naman at saka matanda na tayo. Ano ka ba? Huwag masyadong patins. Nawala ang ngiti sa labi ko nang hindi siya natuwa sa sinabi ko. Bagkus bumuntong hininga pa. May problema ka ba? Huwag mong sabihing pambibitin ko. Tumunghay siya nang nakakunot ang noo. Kabit ka. Siya naman ngayon ang muntik masamid. Dali-dali ko siyang inabutan ng baso ng tubig. Taimtim siyang tumitig sa akin nang makarecover. Di naman kabit. Single kami pareho bago naging kami pero ewan, masyadong komplikado. Ramdam ko naman kasi na ginagamit lang ako. Lumaki ang mata ko nang marinig iyon sa kanya. Kawawa naman pala tong best friend ko. Akala ko ba inspired? Bakit ganyan? Siyempre inspired nung ina-admire ko pa siya pero nung naging kami na, doon ako binagot. Kaya ayoko na maging jowa yung mga crush ko. Nawawalang sparks. Huwag na nga natin pag-usapan. Ang cringe eh. Nagpatuloy kami sa pagkain. I remained silent as I don't know how to open the topic after hearing my friends' sad experiences. Tahimik lang kami hanggang matapos. Saan ka nga pala nag-work? Ang bilis mong makarating dito kanina. Aniya at uminom ng tubig. Diyan sa MC. Sabat ko at laking gulat nang bigla naman siyang naubo. Kinuha niyang table napkin at ipinuna sa bibig. What did you say, Arjan? Diyan, sa MC, sa Montreal Corporation. Umirap ako nang maalala na naman ang damuhong Gade. Gaano ka nakatagal dun? Tanong-tanong tapos iluluwa ang pagkain pag narinig ang sagot ko. Buntis ka ba at pinagsasabi ko ang pinaglilihian mo? Kunyaring inis na sabi ko. Seryoso nga, gaano ka nakatagal? Kaka 1 week pa lang, fresh na fresh pa. Hindi ko alam kung anong ire-react sa pagtaranta ng kaibigan ko. She probably knows that it's owned by Gideon and she always knows our history. Teka, baka isipin niya naghahabol ako after all these years. Nanlaki ang mata ko at ikinumpa sa mga kamay bilang pagtanggi. No, Ashley, it's not what you think. So nagkita na kayo? Hindi pa rin nawawala ang gulat sa mukha niya. Precisely, but it's a long story. Hindi ako naghahabol. O, anong nangyari? Is she ignoring my defense? Like, there's something she tried to dig on? We're totally strangers to each other, Ash. We already forgot the past though. I half lied and nervously laughed. Tumahimik siya at mariin na tinitigan ang mga mata ko. Nagawing aking paningin sa aking relo. Gusto ko mang depensahan pang sarili ngunit may trabaho pa ako. I can't stay longer. May trabaho pa ako, Ash. She remained silent. I got confused in her action but I chose not to mention it. I giglivid by goodbye and left the restaurant. Bumalik ang wisyo ni Ashley ngunit hindi na siya ganun kaliksi tulad kanina. Nung nasa sasakyan na ako, which was parked just in front of the resto, which had glass walls, I can still luckily see her place. I was stunned after seeing her dumbfounded and moving and in deep thoughts. What's wrong with you, Ash?